Hi guys, magandang hapon po sa ating lahat. Mula po nung sumuko si Commander Acero ay 3 araw na po mula ngayon. So, nag-video na po kami noon, kami ni Tisoy, at hindi po na save kaya inulit ko po yung video niya ngayon. So, nagkita kami at pinapunta ko siya sa bahay at nandito na siya at kailangan nating i-update ulit guys para meron po akong may upload, makapag-update kayo tungkol kay Commander Acero na. So bago po ako magsisimula, nais ko po kayong kamustahin at nais ko rin po magpasalamat sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa akin pong mga subscribers, mga viewers at mga commentators, sa mga nag-like, nag-share ng aking mga videos. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po tayong lahat dyan. At sana po mag-ingat kayo, lalo po sa ating mga FW. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout na hindi ko po talaga matanda-tandaan yung mga pangalan. So ngayon guys, kasama ko po si Commander Acero. Acero na lang po ang itatawag natin sa kanya ngayon at siya po ay nagbabagong buhay na. At gusto ko pong linawin guys sa lahat po ng mga nag-comment ng video namin na bakit daw po siya halata naman daw po yung video na hindi daw po siya sinusunog. Nandun na po daw siya sa likod sa video na sa apoy. Sa totoo lang guys, hindi po naman talaga siya balak sunugin. Kumbaga, nagkunwari lang po kaming magpaliyab ng apoy doon para po siya ay umamin kung nasaan po yung aking pamangkin. Para po siya ay mag-isip na talagang wala na siyang choice kundi umamin at magbagong buhay kung may balak siyang magbagong buhay at talagang sadyang papatay na namin siya. Pero dahil Acero po siya, alam naman po natin na yung pangalan niya pa lang, yung pagka-Acero niya, hindi po siya matatablan ng kahit na ano. Gusto ko rin pong linawin guys na yung itak po ay na ginilit ko sa liig niya, hindi po siya matatablan, Nakikita niyo po yung mga tao na kahit itakin mo, hindi matatablan. So, ginanon ko lang po. Sa sobrang pagod po ni Acero at nahimatay po siya, kaya wala pong itak na nagiging sugat sa liig niya. Wala pong ganun. Wala pong nangyari sa itak, wala pong nangyari sa barel, at yung sunog po na yun ay kunwari lang po namin ni Tisoy yun. Kaya, nais ko pong linawin yun sa inyo na itinabi lang po namin. Pagkatapos niya pong mahimatay doon sa, siguro nasaktan po siya ng pagganong-ganong ko, pero wala naman po talaga, hindi naman po nahiwa talaga yung liig niya. Nahimatay po siya, dinala po namin siya doon sa may apoy. Pero itinabi lang po namin siya doon para mainitan siya. Kasi malaman po namin talaga, gusto ko pong alamin sa kanya kung ano po yung mga agimat niya na natitira sa kanya, bukod po sa agimat, yung sigbin ko at saka yung agimat ko na kinuha niya. Gusto ko pong malaman yun, kaya po ginanon ko siya kahapon, nung nakaraang video namin, nung last upload ko po. Kaya talagang hindi siya mamamatay doon, kaya nabuhay po siya. Nabuhay, hindi po siya nabuhay, hindi lang po siya namatay. Nabalik po yung ulirat niya nung nainitan siya doon sa may apoy na yun. Kunti lang din po yung apoy na yung siga, kaya hindi po siya mamamatay doon sakali man na ilagay talaga namin siya para lang po siya umamin at malaman ko kung ano talaga yung lakas niya, kung ano pa yung natitira niya, kung ano pa yung pwedeng ipananggalang sa kanya at pwedeng mga bagay-bagay na pwede siyang mamatay. So yun guys, gusto kong linawin sa inyo na yun po ay hindi po namin talaga siya tinutuon na sunugin, At sakali man po nasunugin namin siya, malamang po, nabubuhay din siyang muli ngayon. So, dahil nga sa agimat niya po. So, Commander Acero, nais ko pong itanong natin sa kanya guys, kung siya po ba ay ilang taon na. So, bago mo sagutin yan Acero, humingi ka muna ng patawad sa ating mga viewers, sa lahat ng nagawa mo sa kanya, at papaanong nagawa mong si JR ay buhayin ulit. Samantalang may galit ka sa akin at gusto mo ang pumatay. Mga viewers ni Los at saka ni Tisoy, humingi pa ko ng pasensya sa inyo. Sorry po sa mga nagawa ko dahil
sa sobrang galit ko po, ano ba ang termino naman, sa gusto kong makuha o lalong lumakas dahil mayroon po akong gustong labanan, kaya gusto ko makuha yung mga gimat nila at saka yung mga ano nila, kung anong taglay nila, para yung gusto kong labanan na tao ay matatalo ko. Hindi ako sa inyo ng pasensya dahil sa kahit bata na damay at saka inuhay ko naman pagkatapos kaya nga kung saan ko pinilibing yung bata dahil pagkatapos nun kasi pagkatapos nun binuhay ko yung bata at saka dinala ko sa dati kong tauhan doon sa malayo yung matanda kasi yung matanda na yun nagbabong buhay at saka nagkatiwalaan ko rin dati kaya doon ko siya dinala yun saka yung itak na inano sa leg ko talagang hindi naman talaga ako matatablan nun dahil sa agimat ko kaya nga naging asiro ako dahil ang asiro ay bakal din yun at saka yung itak ay bakal kaya hindi rin Yung bang agimat mo, asero, ay nakabaon sa katawan mo? hindi may agimat ako hindi naman nakabaon pero tinago ko hindi ko sasabihin kasi pag magkagipitan baka makuha ng iba no kaya itinago ko lang na maigi para naman kahit pa paano may panlaban ako sa mga masasamang loob. Saka guys, totoo lang sa ngayon, kahit 3 araw na masakit pa rin ang katawan ko. Kahit pa paano, kahit matigas tayo, matatablan din tayo sa sa bugbog. Kaya ano na yun, nag-isa ako ng asin kung talagang parang sa bakal, kakalawangin tayo. Kaya manghihina talaga ako niyan. Kaya naubusan ako ng tubig. Kaya umiyak ako ng tubig nung pagkatapos nun para bumalik ng lakas. So ngayon, pwede mo bang isaysay, Asero, lahat ng mga pinanggalingan mo kung bakit nakarating ka dito? Yung sinabi mo sa akin nung last video natin na yung lahat ng pamilya mo, kamag-anak mo pinatay at yung dati mong grupo, pwede mo bang isaysay yon sa update mo ngayon para malinaw? Sa totoo lang, malayo sa amin, Visayas, doon sa Rojas City. Yung ano namin, Pontevedra Capiz, yung barangay na yun. Isang barangay na maliit na barangay yun. Doon ako galing sa mga ano yun. Basta Rojas, Rojas Capiz. Tapos napapanood ko yung mga video ni Los kasi may mahalo siya, agimat at saka silpin. Naisip ko kasi na gustong kunin para may karagdagan akong lakas panlaban sa mga ano ko. Kasi dati may grupo ako na sinasalihan at saka sobrang bangis ng mga grupo na yan. Parang nagagalit sila sa akin. Pinatay nila lahat ng ano ko, lahat ng pamilya ko. Saka yun. Simula doon, tumiwalag ko sa kanila kasi may nagawa akong hindi na nagustuhan. Kaya pinatay nila. Tapos gusto mo nang gumanti. Kaya ba yun yung magiging kalaban natin ngayon kapag sumanib ka na sa grupo namin at magsimula ka ng mag-vlog? Yun talagang posible yun na maging kalaban natin dahil sinusundan nila ako kasi lumaban ako sa kanila at saka nakarating ako dito. Sinusundan nila ako at saka ang bangis ng mga tao na yun. May mga kapangyarihan, mga agimat din yun. Saka yung mga kwan nila, hindi ko kayang pantayan. Kaya So sobrang nakakatakot talaga yung mga yun? Umulik ako ng mga agimat. Para mapantayan mo sila? Para gusto kong bumalik sa grupo na yun.
malabanan ko sila. Kaya nga lang, nabigo ako, hindi sapat. So, ang inaano mo ngayon ay naghahanap ka ng hustisya para sa pamilya mo at kamag-anak mo na pinatay nila? Yun. Yun ang naging... Kaya nga, mga ka-idol, no, yun po yung kinuha ko rin na chance na makasama namin si Asero ni Tisoy dahil meron po siyang kakaibang agimat at bukod sa sigbin na meron din siyang isang sigbin, kaya dalawa na yung sigbin namin. So bukod dyan sa mga sigbin na yan, meron siyang kakaibang agimat na hindi siya matatablan at malalakas siya po yung nakakaalam ng lakas ng mga kasamahan. Hindi ko po alam kung nasaan yung anong grupo yung mga sinasabi niyang pero Hanggang malalaman ninyo yun pagka talaga nasundan na ko nila. kasi kung sobrang hudas talaga, sobrang mamatay tao sila, parang mga kampo ng mga kadiliman na yung mga yun. Makalaban ako sa kanila, pero ang yung ko, nakita nyo naman kung gaano ako kabangis. Kung gaano ako mas mabangis yun sila kaysa akin. Ganon. Sinabi ko sa kanila, Kung magsanib tayong tatlo, agimat natin, pati si Tisoy, siguro malakas-lakas na. Kaya na natin silang labanan siguro. malakas na, pero sa palagi ko, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat? Parang kulang pa rin siguro. Grabe naman yan. Hindi ko pa alam kasi yung mga kasi marami silang marami silang pinagkukunan ng lakas. Kaya mahirap talaga. So anong naisip mong paraan? Bakit mo naisip na buhayin yung bata? Na hindi ka talaga pumapatay ng bata? Sa totoo lang, kasi naranasan ko rin mawala ng pamilya. Kaya naisip ko, buhayin ko talaga yung bata na. So hindi ka talaga marunong... Ginagawa ko lang yung bata na yun dahil gusto ko maibigay sa akin yung agimat ni Tisoy. Saka nilos kasi madagdagan yung agimat. Yun lang. Pero wala sa isip mo talaga pumatay ng bata? Wala sa isip ko kasi masakit naman talaga yun. So anong pakiramdam mo, Asiro, anong nakaraang laban natin na muntikan ka naming sunugin kasi nahimatay ka, parang nagising ka ata sa init ng apoy na lumiliyab? Kinatakot ko nun pagka nasunog kasi ako, baka makita ninyo yung agimat ko, hindi na ako mabubuhay ulit. Kaya hindi ako nasunog. Saka yung agimat ko na yun, tinago ko. At saka pag nahiwalay sa katawan ko yun, mahirap ko, wala na akong panglaban. Kaya pag nasunog ka, so ibig sabihin pag nasunog ka at tinuluyan ka namin sunugin, so makikita yung lalabas yun sa katawan mo. Lalabas yun kasi hindi ko naman nilibing sa katawan ko yun. Tinago ko lang. Okay. So, Saka yung agimat na yun, kaya nga tinawag akong Asiro dahil bakal yung ang Asiro, bakal yun eh. So, bakal Pagka yung... nasunog ako, hindi naman talaga ako, pagka lumamig din, din ako, ang kinatakot ko lang, yung agimat ko, baka mahiwalay sa katawan ko. Kaya So, anong balak mong gawin ngayon? Sasama ka na ba sa amin? Mag-vlog ka na? At marami kasing mga viewers na nag-aalangan o nagdadalawang isip, baka mamaya kunwari lang yung mga pagbabagong buhay mo. Tapos pagdating din naman ng panahon, magta-traitor ka rin lang naman sa amin. Totoo ba yung pagbabagong buhay mo? Sasama ka ba sa amin para makipagtulungan, para tugisin natin yung mga bandido o mga masamang kumandir pa, gaya ng mga sinasabi mo na hinahunting ka na ngayon? Siyempre, pag hinahunting ka, nasa amin ka, di kasama na kami ni Tisoy dyan. Di, magiging kalbaryo na natin yan. So, anong plano mo? Talaga bang totoong magbabagong buhay ka? Magbabagong buhay na talaga ako kasi mahirap talaga mabuhay din sa mga ganong mga bagay. Hindi mo inasahan kung ano mangyayari sa'yo. Lahat naman ng tao talaga may katapat. Hindi ko palang nakita yung katapat ko talaga. Gusto ko, bago mo lang ako mawala, makaganti ako sa mga taong yun. So, ang laki ng galit mo talaga sa kanila, no?
Yung cellphone mo ba, na may magagamit ka bang cellphone? Sa ngayon, wala ko cellphone magagamit dahil nakita mo naman yung ginagawa ko noon. Nagagawa ko ng cellphone para may mga gawa kong communication. Sa ngayon, siguro matatagal-tagalan pa. Sige. Pero mga ilang araw lang o buwan ba? Kasi kailangan kung mag-vlog ka, kailangan makasama ka na sa amin para yung mga video na pupuntahan natin yung mga lugar. Meron kang cellphone. Hindi pa natin masasabi kasi papagaling muna ako. Ramdam ko pa yung sakit ng katawan ko. Sige. Hanap din So, ako. sasama ka sa amin kapag totally magaling ka na. Babalik na ako dito. Nagkaroon ako ng cellphone. Para makabayo-vlog ako. Sige. Tsaka, ang payo ko lang sa inyo, mag-ingat din kayo. Baka napanood nila yung mga ginawa niyo sa akin. Tsaka, alam ko, sinusundan nila ako eh. Kaya, darating ng araw, magkatagpo tayo niyan sa mga tao na yan. Hindi natin masasabi kung makikita rin niyo kung gaano kalakas yung mga tao na yan. So, yun guys, no, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, sana po pag nag-vlog na si Asero, magiging Asero Adventure na siya, suportahan po natin guys. O sa ngayon po, gaya po ng sinasabi niya na hindi pa po siya ready, no, dahil kailangan niya po magpagaling pa at wala po siyang cellphone. So sana guys, suportahan po natin siya, yung channel niya na gagawin namin. At ayun po, update ko po kayo sa panibagong video na i-upload namin. Please subscribe po sa lahat mga silent viewers ko. Abangan nyo guys yung live namin ni Asero, no? Magla-live po kami pagkatapos nito. Siguro baka bukas o mamayang gabi, kung ma-upload ko na ito ngayon at maganda yung internet. So abangan nyo po yung upload namin. So yun lang guys, salamat po ng marami. Uulitin ko, sincere na talaga. Ayun guys, no, humingi po siya ng patawad. Patawarin niyo po si Commander Asero po dahil po ay Ngayon, lalaban ako hindi para sa kasamaan, lalaban ako para sa kabutihan. Yun, yung pinaka the best doon na sinabi niya guys. So yun lang guys, no, salamat po ng marami guys at mag-ingat po tayong lahat. God bless po.